4 sa 10 Pilipino o 41% ang sumusuporta sa impeachment o pag-aalis kay Vice President Sara Duterte sa pwesto nito ayon sa survey ng Social Weather Station. 59% ng mga Pilipino ayaw tanggalin si Sara Duterte. Siyempre, yan ang interpretation ng mga DDMs dyan. Happy kami dyan kasi eto yung breakdown. 41% agree matanggalin si Sara Duterte. 19% ang undecided. 19% ang hindi pa sigurado. 35% ang ayaw siyang tanggalin. Ngayon pag-usapan natin to, itong kay Sara. Kasi mga kotsero, nung una, syempre, iniisip natin, baka hindi ma-impeach si Sara Duterte, kasi walang walang masyadong critical mass, wala masyadong humihiling. Tapos marami pa yung gusto ng wag siyang tanggalin. Syempre, alam pa natin, sinabi ni PBBM, wag natin gawing priority yung impeachment kasi hindi naman nakakatulong yan sa taong bayan, etc. etc. So, iniisip natin, baka i-sideline na yung impeachment. Kasi nga naman, mahina ang suporta. Kaso mo, mga kotsero, meron ng balita. Merong report ng isang survey na nagsasabi a good number of Filipinos want Sara removed as the Vice President of the Philippines. Very, very interesting story itong nakakalkal na to. Ito yun, guys. Impeachment ni VP Sara suportado ng 41% ng mga Pinoy. Napakarami nito, mga kotsero. Hindi pa to majority. Kasi 41% lang eh. Kailangan mo pa ng mga ilan? Kailangan mo pa ng 10% para ito ay maging majority. Kasi majority naman is 50% plus 1. Kaso mo, mga kotsero, 41%? Napakarami yan, mga kotsero. Hindi ho yan maliit na bagay. Ano ang sabi? 4 sa 10 Pilipino o 41% ang sumusuporta sa impeachment o pag-aalis kay Vice President Sara Duterte sa pwesto nito ayon sa survey ng Social Weather Stations. Ayan, mga kotsero. Tayo dyan. Siyempre, yung mga bobong DDMs, ang sasabihin nila, 41% lang naman. Ilan yung ayaw magpatanggal kay Sara? 59%? Grabe. 59% ng mga Pilipino ayaw tanggalin si Sara Duterte. Siyempre, yan ang interpretation ng mga DDMs dyan. Happy kami dyan. Kasi, eto yung breakdown. 41% agree matanggalin si Sara Duterte. 19% ang undecided. 19% ang hindi pa sigurado. 35% ang ayaw siyang tanggalin. Ito ang pag-usapan natin. 41 at 35. 41 at 35. Ano bang mas malaki sa dalawa? 41 or 35? Siyempre, 41. So, kung sasabihin po ng mga DDMs na 59% ayaw tanggalin si Sara Duterte, it is a lie. It is an outright lie. Isa pong kasinungalingan. Kasinungalingan ho yan. Pagsasabihin ng mga DDMs, lalo na ng kanilang mga bubulagers, na 59% ng mga Pilipino ay gustong i-retain si Sara Duterte. In fact, mga kotsero, makikita ko natin sa survey na to na 35% lang ang may gustong mag-retain si Sara Duterte. 35% lamang ng mga Pilipino na survey ang gustong manatili si Sara Duterte sa pagka-vice-presidente ng Pilipinas. What does that tell you? Ayaw na po ng mga Pilipino kay Sara. Voters regret ang tawag dyan. Nagsisi. Ba't ko ba binoto to si Sara Duterte? Parang ako. Ba't ko ba kinampahan niya ang Uniteam? Sana si Bongbong Marcos na lang. Sana hindi na lang Uniteam. Wala na. Ayaw na. Bakit? Budol kasi. Legit budol yung ginawa ni Sara Duterte. Galawang konsehal Galawang barangay captain, ganon. Yung sasakay ka lang. Sasakay mo lang sa eleksyon para manalo ka. Tapos pag nanalo ka na, away na kayo ulit. Let's see the breakdown per region. Ito real talk real talk. Ang nakakagulat sa akin dito, may 22% sa Mindanao. May 22% ng mga tao na gustong tanggalin si Sara Duterte sa kanya mismong baluarte sa Mindanao. Of course, mas marami pa rin yung gusto siya i-retain. Siguro, ito yung mga bulag-bulagan. Alam nyo, mababait ang mga taga Mindanao Pero syempre, alam naman natin, may mga taong nabubulag ng kanilang politika. Hintayin lang natin na mamulat sila. Ayan 56%. Yung ayaw, disagree Pero yung gusto siyang tanggalin, may 22% ka na agree na tanggalin. Ito pa yung masakit. May 18% ka na nag-iisip na dapat siyang tanggalin. So, more or less, kung titignan mo siya, itong 18%, kung makukuha mo yung 18% na yan, madadala mo, convince mo, umag-agree, almost 50-50 na sila. Konti na lang yung laman
lang ng disagree. Syempre, dynamic yan eh. Hindi naman yan ang pananaw ng mga tao sa politika ay dynamic. Ibig sabihin, nagbabago-bago. Depende sa kung ano ang ipinapahiwatig, kung ano ang ipinapakita ng mga nakaupo. Nagbabago ho yan. Expected na yung sa Balance Luzon, sa Northern Luzon, expected na yan, na mataas siya, yung agree. Central Luzon, ito yung Pampanga area to eh. So, baka yan, impluensya ni yan, GMA, yung Central Luzon. Southern Luzon, of course, syempre, anti-Duterte yan. Yan yung Bicol region yan eh. So, 52%. Ito yung nakakagulat. Mukhang hindi nahawak ng mga Duterte ang Visayas. Wala na, nilaglag na ang mga Duterte sa Visayas. 40% gustong tanggalin si Sara Duterte. 33% ang gustong i-retain si Sara Duterte. Kasama ba OFW? Sabi ng OFW Adventures, I doubt nakasama dito ang OFW. Walang OFW. Ito nga yung nakagulat sa akin yung Mindanao. I would expect this to be lower. Mga around 10, lower 10s. Mga 5, 6%. Yun, medyo gets ko yun. Kasi, syempre, stronghold to nung pamilya eh. Stronghold ng pamilya Duterte to Mindanao. Pero 22? So, medyo yan Medyo may puwersa yan, 22% na yan. Urban and rural areas, equal. 41% pareho. Mukhang hindi nagbabago ang opinion ng mga nasa probinsya, nasa mga nayon, at mga nasa city. Hindi masyadong nagkakaiba ang kanilang opinion. Pareho lang halos, Hindi masyadong malayo ang pagkakaiba. Ito, 4% lang. Ito, parehong-pareho. So, hindi masyadong nag-iiba. So, kahit saan ka pumunta, kung sa Bukid ka man pumunta, ang opinion kay Sara Duterte, tanggalin siya. Sa city ka pumunta, ang opinion kay Sara Duterte, tanggalin siya. So, mukhang it's that all around. So, and then, tingnan natin dito sa pinakadulo yung classes. Mas maraming class A, B, and C na gustong tanggalin si Sara Duterte. Siguro, mga konsyero, it's because usually kasi yung class A, B, and C, sila yung dahil medyo may kaya, mas alam nila yung mas exposed sila sa mga balitang politika. Medyo may kaya eh. May access sa internet, may access sa news, may access sa lahat. Mas informed. So, most probably, kaya mas malaki yung sa class A, B, and C. Kaya ito yung pinakamalaki. Pero, what should be noticed, mga kotsero, is this. A, B, and C, D, and E, it does not matter. Mas gusto nila talagang tanggalin si Sara Duterte kaysa doon sa mga disagree. Although yung difference sa class E is negligible, no? Hindi masyadong this is statistically insignificant in difference nila. 1% is statistically insignificant. Wala masyadong pagkakaiba yung gusto sa ayaw. Pero dito sa classes A, B, C, D, malaki yung diferensya. Malaki yan. So it's significant. Mas marami talagang gusto siyang tanggalin. So ano sabi? Ito yung question. Ang impeachment ay isang legal na proseso upang tanggalin sa posisyon ng mga matataas na opisyal ng gobyerno tulad ng presidente, vice-presidente o mga hukom ng Korte Suprema. Kulang. Pati mga commissioner ng Constitutional Commissions tsaka ombudsman, pwede silang i-impeach. Kulang to. Kung sila ay nakusahan ng mga mabibigat na krimen o maling gawain, kasama rito ang korupsyon, pagkataksil sa tiwala ng publiko, okay, bla 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 bla. Kamakailan po ay may grupo ng mga individual na naghain ng kasong impeachment sa House of Representatives laban kay Vice Presidente Sara Duterte dahil sa ilang mga paratang kabilang dito ang mga di umano hindi maipaliwanag sa paggastos ng confidential intelligence funds, pagtangging sumagot sa mga investigasyon, mga yamang kinurakot o ill-gotten wealth, hindi maipaliwanag na salin. Actually, walang issue masyado dun sa salin kung tutusin. Ba't kaya sinama to ng SWS? Walang issue tungkol sa salin eh. Alam nyo kung bakit? Hanggang ngayon, pakatago-tago ni Martires yan. Basta yung salin ng mga Duterte, hindi pwedeng ilabas yan. Walang maglalabas ng salin. Okay? EJK, pagpunta sa Germany, okay, West Philippine Sea issue, pagbabanta sa buhay ni Presidente, First Lady at Speaker. Question, dati na po ba ninyong alam ang mga ito? Yung mga issue. 47 said they knew about the matter. 53% said they knew about it only during the interview. So, mas maraming hindi nakakalam ng issue. So, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? May mga balita po na hindi nakakarating sa masa. Kaya siguro, mga konsyero, yung score dito sa classes ng E ay hindi masyadong nagkakaiba. Kasi po, tulad ng nabanggit dito, marami po sa kanila ang hindi nakakaalam ng issue tungkol kay Sara Duterte. Posibleng posibleng issue yun. Kayo po ba ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon sa paghain ng grupo ng mga individual na ito ng kasong impeachment sa House of Representatives, blah, blah, blah. 41% agreed, 19 were undecided, 35 disagreed. Okay? Partida, mga kotsero. Ito pa yung nakakatawa dyan. Ito pa isang partida dyan. Partida.
Yung ibang mga tao, noon, dito lang sa interview na ito, nalaman na may mga katiwalian si Sara Duterte. What does that tell us? May pag-asa pa, mga kutsero. Hindi pa po hopeless ang sitwasyon natin, guys. Ang mga Pilipino ay pipiliin gumawa ng tama basta nabigyan sila ng tamang impormasyon.